Okay, good morning po sa inyong lahat sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning po. Welcome po sa Tabsung Viewpoint. Okay? So ituloy po natin yung discussion natin dun sa tinatawag nating people empowerment through voters education. So naniniwala po ako na dito sa Tabsung na ang pag in-empower po natin ang voters, okay, ibig sabihin at binalik natin yun sa kanila yung kanilang power or yung kanilang rights sa pagboto sa pamamagitan ng pagturo natin o yung tinatawag na voters education. Malaki po ang mababago nito sa sitwasyon natin dito sa buong bansa natin, sa future. Napaka-importante po niyan. So, i-discuss po natin dito sa ating topic for today is paano natin mai-empower yung ating mga kapwa voters. Paano natin sila matuturuan ng tinatawag natin na knowledge. Paano natin sila matuturuan na mai-educate dun sa tinatawag natin na voters education. So, napaka-importante po na maintindihan ng mga botante natin yung role nila bilang isang puwersa na may kakayahang baguhin ang destiny ng ating country. So yun po yun, yung tinatawag na napakahalaga po nito. Although tayo, isang boto lang tayo, di ba? Pero pag nagkakaisa tayo guys, malaki po ang mababago natin sa future ng ating, sa destiny ng ating bayan. So dapat ma-inform natin po yung ating mga citizens, yung kanilang mga karapatan, responsibilidad, yung responsibility sa pagpili ng elected official. So napaka-importante po niyan. So dapat po nating i-equip natin yung voters natin ng mga tools para magkaroon sila ng karapatan, ay magkaroon sila ng idea kung paano tayo mag-create or paano natin i-evaluate yung isang character ng isang kandidatong tumatakbo. Ibig sabihin, paano natin susuriin yung isang character ng politician. So napaka-importante po yung pagsusuri ng karakter ng isang kandidato na deserving na mag-serve sa ating community or kung local man yan or sa national, pang-national. So, diyan po pumapasok yung kahalagahan ng paano tayo mag-evaluate o magtingin ng mga criteria ng isang deserving na kandidato. Okay? So, siyempre, may mga interest po kasi tayo na dapat pinoprotektahan natin. Unang-una, yung bang ihahalal nating candidate sa darating na election is, ano ba yan? Pina-priority ba na yan yung ating community, yung interest natin sa community, kung yun po ay lokal, kagaya ng mayor, ng mga councilor, etc., mga position na pang-lokal. So, dapat nakikita po natin na meron silang interest na i-uplift yung ating community. Okay? At napaka-importante po na adhere sila doon sa pag-uphold ng transparent governance. So, nang ibig sabihin ng transparent governance, ibig sabihin wala po siyang itinatagong hidden agenda sa kanyang panunungkulan. Dapat very transparent po. Actually, meron tayong mga nakikita na ganyan politiko ngayon na very transparent sila dun sa kanilang governance. So napakaswerte po ng mga lokal na community or mga bayan na may mga ganoong katangian yung kanilang inihalal na politician. So hindi na po ako magme-mention pero kilala na po ninyo yan, yung very transparent sa kanilang governance. Wala silang inililihim na mga sekretong deal, etc. ganyan. So makikita po ninyo yan. Kayo mismo sa community ninyo guys, makikita ninyo kung sino yung mga kandidato na iniloklok natin na very transparent pagdating sa governance. Ibig sabihin walang bahid ng
pagtatago ng kung ano yung ginagawa nila. So very open sila. So napaka-importante po niyan. So at saka napaka-importante din po na isang hahanapin natin sa isang politician is yung yung commitment nila, commitment doon sa tinatawag na sustainable development ng community. So ibig sabihin, ito po yung may mga, 'di ba, tuwing election makikita ninyo meron sila mga ipina-promise na ganitong gagawin. Meron tayong mga project dito, i-improve natin. Pero at the end of the day, pagkatapos po ng election, hindi natin nakita yung ipinangako. So ibig sabihin, titingnan po natin yun. Isa yun sa mga criteria na tinitingnan natin. Yung mga politician na pag nangangako, makikita mo nagmamaterialize. So napaka-importante yan. Tapos syempre po, importante, marami din tayong mga nakikita ng mga politician na nangangako ng social justice. Ibig sabihin, katahimikan sa kanilang community. So, yan pong mga ganyang promise is lagi po nating tatandaan yan. Ililista natin yan. Kung sakaling binuto po natin yung ganong politician na nangako, ibig sabihin, titingnan natin kung na-accomplish niya yung promise niya. Kasi, yun lang po ang magagaranti sa atin na tutuparin nila yon. Pag tayo po ay nakikinig or nagbabantay dun sa ating mga inihalal na politician, binabantayan natin from day one pa lang, dapat babantayan natin yon. At yung mga ipinangako, nakalista yan sa atin. So, ibig sabihin, tayo mga butante, pag tayo ay maghahalal, pakikinggan natin yung kanilang mga plataforma at saka yung mga ipinapangako at yan yung ililista natin at hahanapin natin yun from day one hanggang sa matapos yung term niya. At syempre pag hindi natupad yun, natural, ibig sabihin yung ating inihalal na yun hindi siya deserving na ma-elect uli. So yun po yung pinaka-importante. Ibig sabihin, pag naramdaman kasi ng isang politician na ating inihalal na tayo ay nagbabantay dun sa kanilang performance at nakikita nila na tayo ay very active at nagbabantay tayo at hindi tayo mangingimi na hindi na sila iboto the next election na the moment na hindi nila tinupad yung kanilang mga promise. So yun lang po ang tanging paraan para tumino yung ating mga politician. Pag alam nila na yung mga botante is aware sila at alam nila yung karapatan nila at alam nila na yung mga politician ay dapat tumupad sa usapan. So ibig sabihin dumupad dun sa kanilang mga promise. Napaka-importante po niyan. So ilan pa po sa mga criteria na kailangan nating titingnan sa pag-evaluate natin ng deserving na kandidato is yung kanilang personal at professional attributes. Okay, nakalagay dito sa ating binabasa guys. Siyempre ito yung guide natin. So tandaan natin guys, meron po tayo may mga guide na available sa internet na pwede nating i-check maging guide. So isa po ito yung sa mga tinatalakay natin. So ibig sabihin po, laging natin tatandaan na yung politician, hahanapan natin yan ng personal and professional attributes. So ibig sabihin yung bang kanilang personal at professional na attributes. May mga ano ba yan? May mga track record ba in public? Ano ba yung mga track record niya na naging na-serve niya as bilang public servant? So yun napaka-importante po niyan. So again, 'di ba? Naghalal tayo ng politician. So nagusto natin kasi ang gaganda ng promise, ang gaganda ng mga advocacy na ilalal natin. So yung ba ay nagkatotoo yung kanyang mga prinamis sa atin nung siya ay nangangampanya pa lang, nagkaroon ba ng accomplishment. So once na nagkaroon po yan ng accomplishment at tayo ay satisfied dun sa kanilang performance, isa pong critical factor yun na yung isang politician na ating inihalal ay deserving dun sa kanyang position. So lagi po nating tatandaan yung kanyang accomplishment at saka yung tinatawag na accomplishment report.
So, hindi lang po yun, kasi ganito yan, hindi lang po tayo basta titingin dun sa kanyang accomplishment report. Kasi po, dahil po yung tinatawag nating fake news, misinformation, disinformation, at saka false narrative, yan po ay ginagamit ng mga politician. So, dapat, hindi lang po tayo basta makikinig dun sa sinasabi nila, kinakailangan yung pong sinabi nila ay nakita natin ng actual na natin nakita. Ibig sabihin, katulad ng Prenamis, marami kasing mga politician na sinasabi, pag ako nanalo, palagyan ko kayo ng magandang center, etc. Or magandang project, papaano natin yan. So, ibig sabihin, madali po kasing sabihin yon, and then, lalo na pag nangangampanya, sabihin niya ganito, ganyan. Ibig sabihin, i-double check din natin yung mga pinagsasabi, kasi sa panahon po ngayon, napakarami ngayon ng fake news, disinformation, false narrative. Yan po yung iingatan natin sa mga politician na ating iboboto. Sino ba yung nagsasabi ng totoo? Sino ba yung talagang may accomplishment ng personal niya at hindi lang yung credit sa kanya? So yun po yung titingnan natin, kasi iwasan nating mabudol sa mga magagandang mga sinasabi. Yun po yung ating babantayan dyan. At isa pa po sa mga criteria na titingnan natin sa ating ihahalal, yung tinatawag na integrity and ethical standard. Ano ba yung integrity? May integridad ba yan? At saka meron ba yung ethical standard na sinusunod? Marami po yung mahaba po yung discussion dyan sa tinatawag na integrity at ethical standard na yan. So, yan, ang importante po naman sa ganun is yung integrity niya is matibay, at saka wala siyang bahid ng hindi magandang inililink dun sa kanyang integrity. Yun yung ibig sabihin po ng ating integridad. So, napaka-importante po, inaalagaan niya ng mga politician. Pero dahil sa mga politician po ngayon, very common yung siraan, batuhan ng ganitong allegation, batuhan ng mga fake news, batuhan ng mga ganyan. So, again, napaka-importante po tayo mga botante is bumabase tayo dun sa totoong data. Yung confirm, ibig sabihin, na-verify ba natin yung information? Kasi nga, dahil uso po yung tinatawag na fake news, disinformation, at paka false narrative, yan po ay ginagamit ng mga politician na panglaban or paninira doon sa kapwa politician. So, ibig sabihin, tayo pong mga botante, ang kailangan natin is maging mapanuri talaga tayo. Huwag tayong basta maniniwala sa isang mga statement, propaganda ng paninira or disinformation. Kinakailangan pong meron tayong pinagbabatayan or confirmation na yun yung ating information na nabasa or paninira sa isang politiko, dapat po yun ay may basehan. Hindi lang po pwedeng sabihin na ganito, si ganyan ay ganito. Ang politician nito ay walang kwenta, etc. Hindi po ganun Hindi ganun yung mapanuring botante. Dapat po tayo mga botante ay bumabase tayo sa authentic at saka confirm na report. Okay? Napaka-importante po yun. Kasi madali naman pong malaman kung ang isang statement laban dun sa isang politician is fictitious, gawa-gawa lang. Kasi nga pag tinignan mo yung source ng information, hindi nila maipaliwanag kung saan nila kinuha yung information nila, hindi siya verifiable. So yun po ang ingatan natin. Yan. Plus ang importante po doon sa ating mga ihahalal na kandidato is yung accountability. So ibig sabihin, yung pong kandidato na ating ihahalal ay naniniwala sa accountability. Kasi po pag ang isang candidate po na politician ay naniniwala sa accountability, hindi po gagawa ng mali yan. Kasi yan, alam niya na pag gumawa siya ng masama, ma-held accountable siya. So, ibig sabihin, sumusunod dapat siya sa batas. Yan yung importante po. Dapat po malaman
ng mga politician na yan, na tayo mga botante, ang hinahanap natin sa isang politician is naniniwala sa accountability. So marami po kasi ngayong mga politician na binabaliwala po yung tinatawag na accountability na yan. Gumagawa sila ng mali, labag sa batas, tapos ang laging excuse, yan ay politika lang po. Politiko lang yan ay paninira lang sa akin. So ibig sabihin, kahit may mga ebidensya na, itinatanggi pa rin. Yun po yung mga kandidato na hindi dapat nating iboto. Yung hindi naniniwala sa accountability. Kasi ang isang matinupong politician, naniniwala po yan sa rule of law and accountability. So napaka-importante po niyan. So hindi tayo maghahalal ng isang politician na na hindi naniniwala sa accountability. Napaka-importante niyan. So again po, ang dapat nating i-priority na criteria doon sa ating ihahalal na kandidato is nakikita natin na honest. Honesty is napaka-importante nun. At saka mayroon siyang prinsipyo at saka may tinatawag na ethical standard. Alam mo na sa lahat po kasi ng professional, may tinatawag na ethical standard. Makikita natin yan kung paano sila namumuhay. Meron ba silang mga alingas-ngas ng korupsyon? Paano sila mag-conduct ng kanilang activity bilang isang professional na politician? Makikita po yan sa mga kasamahan nila sa opisina, kung paano sila mag-appreciate ng mag-conduct ng business sa opisina. So makikita po natin yan. So yan po yung mga titingnan natin. Dapat meron silang tinatawag na honest to goodness adherence sa ethical standards. So napaka-importante niyan. At ang isa pa po na titingnan natin na criteria sa isang deserving na kandidato is yung tinatawag na experience and competence. So ano ba yung experience and competence? So napaka-importante po na yung ating ihahalal may background na dun sa kanyang ina-ambition na position. So anong ibig sabihin po niyan? For example, ang isang kandidato ay nag-aspire na maging mayor. So ano ba yung experience? Syempre, first time siya magtatakbo ng mayor, so wala pa siyang experience. So ibig sabihin, ang hinahanap pong experience diyan is it's either nag-work na siya sa office of the mayor, and then meron siyang extensive knowledge kung paano ino-operate yung isang opisina. So isa po yun sa mga tinitingnan natin, yung experience. So hindi naman kailangan na dati ka ng mayor or dati ka ng opisyal. Ang importante po is meron siyang knowledge kung paano i-operate ang isang government agency. So napaka-importante po nun. So experience at saka siyempre competence siya. Dapat makikita natin na walang mga palpak na trabaho na nalilig sa kanya. So napaka-importante po 'yun. So titingnan din natin kung meron siyang public service achievement, kung nakapag-work na siya sa isang government agency. So ang importante po kasi dito is yung experience ay na kaagad niya, ma-implement na siya once na siya ay nakaupo na. Hindi yung mga tipo ng mga politician na first timer na tinatawag at kinakailangan magkaroon ng tinatawag na training. May tinatawag yan, lalo na sa Congress at saka sa Senate, yung mga first timer, magkakaroon pa sila ng tinatawag na orientation. Yun po ay para sa akin ay hindi dapat nangyayari yun, kasi dapat hindi sila nananalo, hindi sila nalaloklok kung hindi sila ready at saka kulang yung kaalaman nila. Kasi po ang nangyayari din sa ganyan, tatakbo sila, walang kaalam-alam, tapos magti-training. Ano po yung magiging resulta ng kanilang performance? Wala pong mangyayari pagka ganun. Ibig sabihin, magta-trial and error sila. Hindi po ganun ang ating gobyerno. Dapat po ang gobyerno mabilis, maagap,
at saka flawless yung performance. Ngayon kung maglalagay tayo dyan ng mga hindi qualified na politician, yung pong performance ng government ay maaapektuhan, at once na affected yung performance ng government natin, meron po yan cascading effect, pati yung ekonomiya apektado yan, yung mga bagong batas na gagawin nila, wala silang maipasang mas comprehensive na batas para sa pag-unlad ng ekonomiya, yung mga batas na dapat amyendahan hindi nila magagawa kasi nga po wala silang experience. So napaka-importante po talaga ng ang ihahalal natin ay may experience na at saka kompetensya. Ibig sabihin, ano siya, matalino. Nako, yun nga guys. Marami akong naoobserbahan, o hindi lang ako hindi, ewan ko kung ako lang yung nakaka-observe. Marami po ngayon sa mga politician natin ang incompetence. Ibig sabihin, walang kaalam-alam dun sa kanilang tinatakbuhang position. Yun po ang nakakalungkot. So again, babalik po tayo dun sa tinatawag na voters education. Dapat po talaga ang ating mga botante matuto ng tamang pagpili. Huwag tayong maghahalal ng isang kandidato na inexperience, walang alam dun sa tinatakbuhang position, incompetence, walang kaalam-alam dun sa kanyang position na inaambisyon. At ang kadalasan pong reason yan, hindi ko alam kung yan po ang totoong sa survey natin, na ang purpose lang naman kaya sila tumatakbo dyan sa kanyang position yung tinatawag nating corruption. Sana po hindi yun ang rason kung bakit sila tumatakbo sa isang position na hindi sila qualified, unqualified, inexperienced, saka incompetent sila. So dapat hindi po yun yung rason. Dahil lang po sikat sila at may pangalan, inihahalal ng tao. So dapat yun po ang pinaka-goal natin dito, mga kababayan. Guys, dapat maturuan natin ang ating mga botante sa tamang pagpili. Okay? So napaka-importante din po ng ating criteria ng ating ihahalal na politician is meron silang tinatawag na talino. Talino, guys, napaka-basic po nun. Ba't tayo maghahalal ng isang bobong kandidato na walang gagawin doon sa position kundi hindi magagamit yung kanilang katalinuhan kasi nga bobo nga po. So mag-isip tayo. Yun ang pinaka-basic, yung talino Dapat hindi ako alam mo guys, nakakalungkot kasi nung mga previous may mga nababasa akong mga post na sinasabing bobo ang ihalal natin kasi para kasi pagka daw ang inihalal ay matalino, magaling mangurakot. Saan ka nakakita ng ganong logic, guys? Diba? Yun. Yung isa yun sa tinatawag na false narrative yun. Disinformation. Alam mo, ang mga guys, mga nagpapalutang ng ganyan mga slogan na bobo ang hilalal kasi yung matalino ay magaling mangurakot. Ang mga nagpapakalat ng ganyang slogan ay yung mga incompetence, mga bobong mga kandidato at gusto ma-twist yung at manalo sila. Hindi tayo guys papayag sa ganun. Ibig sabihin ang ihahalal natin is yung matalino. Bakit matalino? Kailangan matalino kasi nga ang governance ang pinag-uusapan natin dito. Dapat meron silang tinatawag na basic problem solving skills para maging effective leader sila kasi napakabigat ng mga problema na hinaharap ng ating bansa. O kahit sa mga lokal lang, napakabigat ng mga problema. Ngayon kung bobo ang ihahalal natin yan, sa tingin nyo guys, magkakaroon ng improvement yung community? Di ba hindi? Common sense lang naman yun Maghalal tayo ng matalino. Hindi bobo. Kasi, kailangan pa bang explain yan? Common sense lang yan guys Nakaka-frustrates yung makakita ka ng isang alam mo na mahina ang ulo pero nananalo. Kaya nga tayo guys, mag-focus tayo sa voters education. Turuan natin yung mga kasama natin ng mga botante ng tamang pagpili. So itong ini-explain ko ngayon dito is bahagi po yan ng voters education na gusto kong maituro sa mga kapwa natin, mga botante na naghahangad ng mapayapa, maunlad at nagkakaisang bayan. So napaka-importante niyan. Hindi po dapat kasi tayo nagwawatak-watak. Tayo mga botante, nagsama-sama tayo para makapili tayo ng deserving
na kandidato. Yan lang po ang tanging paraan para magbago yung ating sistema ng gobyerno. So, dapat po, unang-una, labanan natin yung fake news, disinformation, tsaka yung mga false narrative na yan. Kasi yan ang nagpapahamak sa ating mga botante. Okay? O, ito pa, isang criteria guys, yung education and professional development. So, dapat po niyan, meron ganyan mga programa ang ihahalal natin. Nakatutok dapat din sa education and professional development. Di ba po, importante yung advocacy, lalo na ito dapat nasa sa national government. Ito po yung education, napaka-importante niyan. Yung advocacy ng ating ihahalal, priority nila yung education ng ating kabataan kasi yun ang next generation natin na makakatulong sa pag-unlad ng bayan. Okay, yun napaka-importante po yun. Tsaka meron pa pong iba, meron tayong tinatawag na vision in policy platform. So yan, isa po din yan. Dapat po yung ating mga ihahalal ay may magandang vision dun sa future ng ating bansa. So yun po, isa po yung karakter ng isang magaling na kandidato. Meron siyang vision at mayroon silang policy na or advocacy na inilalatag sa atin. So aabangan po natin yan. Yung tinatawag na dapat malinaw po yung kanilang vision. Kasi bibihira po ako makakita ng mga politician na meron silang pangarap na pangarap sa ating bayan ng improvement o magpagbabago. Although sinasabi nila yan, ginagawa lang nilang slogan yung pagbabago ganyan, pero makikita mo naman yung resulta kung ano yung nangyari nung nakaraang eleksyon. Nagsa-cycle lang siya, So ang nangyayari po, lumalabas na yung nagsasalita is ginagamit lang niya yung disinformation, fake news at saka false narrative. Yung wala silang vision na may ibigay dun sa mga botante, yung mga trinamis nila hindi nagmaterialize. So napaka-importante po ng mga ganong mga ganong criteria or yung katangian ng isang kandidato. So importante po, meron din silang tinatawag na commitment. May commitment sila dun sa mabuting pamamalakad ng gobyerno. Dapat makikita po nila yung commitment. Kailan po natin makikita yung commitment na yan? Unang-una makikita po natin yan sa campaign rally nila. So meron silang mga tinatawag na advocacy, platform, etc. Yung mga plano nilang i-implement sa pamamalakad nila or yung tinatawag na good governance. So madali po kasing sabihin yan habang nangangampanya Sa day 1 pa lang po dapat i-check na natin yan kung committed ba sila dun sa sinabi nilang mga advocacy or plataforma. At the moment po na hindi niya tinupad yun, hindi niya tinupad, hindi nagmaterialize yung sinasabi, ibig sabihin hindi siya committed dun sa kanyang advocacy. Isa na din pong red flag yun. So ang dapat po nating gawin doon, once na nagsabi siya ng ganun at hindi tinupad, hindi nagmaterialize, ibig sabihin yan, sa next election, hindi na natin siya kailangang iboto. Napaka-importante po yun. Dapat kasi ang mga politician nakikinig sa mga botante. Hindi yung baliktad, yung tayo nakikinig sa politician. Dapat mali po yun Mali yung ganong idea. Dapat yung mga politician nakikinig doon sa mga botante or mga constituent niya. 'Di ba? Pag alam ng politician na yung mga botante nila is may preference yan at yan ay nagdidemand ng accountability at naghahanap ng mga pinangako, matatakot po yung mga politician na na mag-sales talk lang, mangako tapos maglalabas lang ng fake news na ay ganito yung na-achieve ko. Pag ang botante po ay knowledgeable at marunong magsuri, yan po ay diyan po mag-uumpisa ang pagbabago ng mga politician. Pag alam nila na yung kanilang botante may isip na at naghahanap na ng accountability at nagdidemand na ng totoong serbisyo, dun lang po matututo silang mga tumupad sa mga pangako. Kasi
pag alam ng mga politician na hindi na sila mananalo sa pamamagitan ng pagpi-fake news, pagdi-disinformation sa mga false narrative na yan, pag alam nilang hindi sila mananalo, anong gagawin niya? Magtitino po yan. Magtitino yung mga politician na yan at tutuparin na nila yung mga ipinangako nila. Yun po ang ating goal dito sa sa Tabsong. Dapat po magkaroon tayo ng ganung thinking na yung mga politician nag-aalala sila sa magiging boto ng mga botante. Yun po yung dapat nating itanim sa sa mga botante. Dapat magkaroon po ng sense of responsibility yung mga politicians. Kasi makikita po natin ngayon, walang pakialam mga politician eh. Ang gagawin nila pagdating ng eleksyon, ganito ganyan, kung ano-ano mga sinasabi. Yung iba nagsasabi, meron pa nga daw di umano namimigay ng mga ayuda na yan para makakuha lang ng boto. Dapat maalis na po yung ganong sistema sa mga botante, yung pag binigyan ng ayuda, dahil na binigyan ng ayuda, iboboto ko yan, nakatanggap ako ng ganitong amount dito sa Dapat hindi po ganun ang basehan ng pagboto. Hindi tayo dapat bumoboto dahil binigyan lang tayo or nakatanggap tayo ng ayuda or nakatanggap tayo ng cake, pa-birthday, etc. Nakatanggap tayo ng medical assistant. Dapat hindi po yun. Dapat ang tinitingnan po natin sa pagboto yung performance. Ano ba yung mga nagawang pagbabago nito? Nag-improve ba yung community? Nag-improve ba yung mga city ordinance? Nag-improve ba yung mga yung mga batas ng kinakailangan maamyendahan? Kung national naman yan, national government yan or local government, napaka-importante po yun na nagde-demand tayo ng totoong serbisyo. Yun po ang ating hinahanap. At ito po ang pinakamahalaga sa sa isang criteria na tinitingnan natin sa isang politician or kandidato na tumatakbo, yung tinatawag na yung corruption prevention. So doon natin makikita kasi madalas naman kasi yan eh. Every time may election, ang laging plataforma I will end corruption. 'Di ba? So lagi po sinasabi yan, pero ang tanong, ano yung mga ginagawang hakbang na ini-implement nilang paraan para ma-stop yung tinatawag na corruption, prevention ng corruption. Kasi nga diba, dito po ang interpretasyon na ng taong bayan napaka-corrupt ng bansang Pilipinas. Actually, perception po na napaka-corrupt. Yun po ang dapat mabago sa atin, yung hanggang sa perception na lang ba yung yung corruption, wala na bang wala na bang mga babago diyan? Hindi na ba yung mai-improve? Yun po yung mga tanong ng mga ordinaryong tao. Yan lang ba nasa isip na lang ng tao lagi na ay corrupt, kahit sino naman ang iboto, corrupt yan eh. Corrupt, wala tayong magagawa, corruption. So napaka-importante ng candidate po na yung nagsasabi ng wawakasan niya ang corruption. Yan po ay babantayan po natin yan kung ano yung mga in-implement niyang policy na mag-i-stop sa corruption. Okay? Ang mahirap po kasi niyan, sinasabi lang niya na anti-corruption siya, pero eventually po mababalitaan natin na siya pala yung mga involved sa corruption. Ang good news po dito sa atin, mahigpit po yung tinatawag na COA, yung Commission on Audit. So lahat po kasi ng programa ngayon, from local yan, including sa barangay up to the higher, yung national, yan po ay subject sa audit. Napakahigpit po ng Commission on Audit ngayon. So isa po yan sa nakakatulong, napaka-importante lang po na yung mga report ng Commission on Audit, yan, isa pa yan po napaka-importante nito yan sa paglaban sa corruption. Yung Commission on Audit po, napakabusisi niyan sa pag-check ng mga paggastos ng natin, yung public funds. So
lagi po nating titingnan yung report. Sino ba yung mga agency or yung mga politician na nagkakaroon ng notice of disallowance. Napaka-importante po niyan. Yan po kasi ang nagdi-determine kung yung isang politician or government agency ay may anomalya dun sa paggamit ng pondo ng bayan. So, lagi as as voters, dapat po yan yung mga tinitingnan nating data. Okay? Kasi ang mahirap po niyan, sinisiraan pa kasi yan yung report ng Commission on Audit Which is dapat hindi po dapat tayo naniniwala dun sa mga report na government yan kasi ganito ganyan, paninira lang yan. Remember guys, ang Commission on Audit ay bumabase yan sa datos na isinasubmit ng isang agency or politician or government agency or politician. Yun yung mga data na sinasubmit. So ibig sabihin, yung report ay nanggaling mismo dun sa tapos magkakaroon ng notice of disallowance. So yun po ay verifiable yun at saka may data yun na mahirap doktorin ng isang taong naninira lang or ng paninira lang. Kasi kung sasabihin na yung data ng Commission on Audit ay gawa-gawa lang, di kailangan patunayan niya, maglalabas siya ng ebidensya. So napakahirap pong doktorin yan, yung kung mag-aakusa ka ng gagamitin mo lang yung Commission on Audit report para manira ng isang politician, napakadali po niyang i-debunk. So mas mahirap pong i-debunk yan nung isang politician na na-issuehan ng notice of disallowance. Kaya isa po yan sa mga titingnan dapat ng ating mga botante, yung report ng Commission on Audit. So yan, isa po yan sa paraan kung paano natin manonotice na yung isang politician na inhalal natin ay involved sa tinatawag nating corruption. So yun yung isang tinitingnan natin. So again, ang importante po sa ating mga botante So kinakailangan talaga nating magsuri ng mga information. So kailangan nating mag-verify, dapat i-verify po natin. Actually naman ang mga records ngayon is publicly available yan. So makikita natin yung mga performance ng candidate niyan. Publicly available po yan yung yung mga sinasabi natin na notice of disallowance ng Commission on Audit. So po yan, lahat po kasi ng public record pwedeng ma-access ng ordinaryong citizen na kagaya natin, lalo na kung tayo ay nagbabantay dun sa performance ng ating inihalan na kandidato. So yung mga records po niyan, pwede nating i-check yan, makita natin na ito palang binoto kung nag-promise ito ng pagpatatayuan daw ako ng building dito or ng isang tulay na maganda. Tapos sinabi niya na gawa daw yung building. So makikita naman natin yan, public records yun So madali pong i-verify yung mga ganong information. So napaka-importante po ng proactive tayo doon sa susuri ng performance ng ating mga inihalan na kandidato. So yun nga po ang napaka-importante po na i-empower natin yung community natin o yung mga voters sa tamang pagpili ng ating ihahalal. Napaka-importante po na nag-uumpisa kung gusto nating magbago ang ating kinabukasan, future ng bansa, umunlad tayo. Nag-uumpisa po yan sa atin mga botante. Umpisahan po natin na matutong pumili ng tama or deserving na kandidato. Doon sa atin po yan nakasalalay, hindi po yan sa leader. Maling-mali po yung sinasabi na iboto natin itong leader na to kasi pag siya ang nanalo, magbabago ang bansa, magkakaroon ng tunay na pagbabago. Mali po para sa akin, opinion ko po. Mali po yung iasa natin sa isang leader ang pagbabago.
Ang tunay na pagbabago po ay nag-uumpisa sa ating mga botante. Pag po tayo ay nakapaghalal ng mga politician na talagang deserving at tunay na ang advocacy ay mapaunlad ang bayan. So yun po ang napaka-importante. Sa atin po niya nag-uumpisa. Hindi sa leader na actually po yung mga leader na inihalal natin yan. Para sa akin, mga bayani po yan. May tuturing po mga bayani. Kasi imagine, inilalaan nila yung kanilang buong oras at panahon sa paglilingkod sa bayan. Maliit lang po ang sahod ng mga politician. Kaya imagine lahat ng problema ng bayan, problema ng community, pinoproblema niya. Imagine sino ang tao ang gusto ng problema, 'di ba? Wala. Kaya para sa akin po yung mga politician na yan, mga bayani maituturing yan kasi sinasakripisyo nilang buhay, ng buong buhay nila sa kinabukasan ng community nila. Kaya lang po ang nagiging problema is yung kanila bang adhikain ay tama or deserving ba matawag na bayani, kabayanihan. Yun nga po pumapasok yung tinatawag na corruption, 'di ba? So dapat po talagang mag-ingat tayo sa mga ihahalal natin na politician kasi ang tunay na pagbabago talaga po, again, masasabi ko paulit-ulit ako dito, ang pagbabago po nag-i-start sa ating mga botante. Kaya ang advocacy po ng ating channel is ipamahagi or ituro dun sa mga kapwa natin botante ang tamang pagpili ng deserving na kandidato. Yun po ang tinitingnan natin dito at yun po ang advocacy natin na sana po mapalagana pa natin yung ganong kaisipan sa lahat ng mga botante natin. Yun po ang aking advocacy at yun ang patuloy nating ipapamahagi na informasyon para sa lahat po. Para ang ending po nito, ang pinaka-goal natin is magkaisa tayo mga taong bayan, lahat tayo mga Pilipino ay magkaisa sa iisang direksyon. Yung pag-unlad ng ating bansa, yung pagkakaisa ng community, at maiwasan po yung kaguluhan. Dapat iisa lang po yung goal natin sa buhay, ang magkasama-sama tayo sa pag-unlad ng bayan. Hindi tayo magkawatak-watak na masaklap na nangyayari po ngayon dahil sa fake news, disinformation at saka false narrative. Yan pong tatlo na yan ang kalaban ng pag-unlad, kalaban ng taong bayan sa pagkakaisa ng ating community. Okay? Yun lang po at maraming salamat po. Yun ang topic natin today. See you next episode. Itutuloy-tuloy po natin yung ganyan mga advocacy kasi para sa bayan po at sa pro-Philippines ang ating stand. Okay, maraming salamat po at peace.